At makasaysayan ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa New York. Mahigit sa 2,000 job opportunities. Wow, yun. Sana all, no? 2,000 job opportunity ang bitbit ni PBBM, mga kababayan. So, malaking tulong po yan, no, sa atin na mga Pilipino, lalo na po yung mga nahihirapan po maghanap po ng trabaho. Pero ito ba ay totoo? Yan po ang katanungan dyan. Dahil marami naman po na mga pangako na mga sinasabi itong administrasyon ngayon, pero wala po talagang nangyayari, mga kababayan. So, kayo na po ang bahalang humusga po dyan. Ang bitbit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas matapos ang kanyang working visit sa Estados Unidos. Gumuhit din ng kasaysayan ang Pangulo bilang isa sa Ito, medyo natawa din po ako dito sa kumuhit dahil nga ay maalala ko po yung mga komento po ng ating mga kababayan na mayroong nang gumuhit, at siyempre dalawang beses na rin natin nakikita ang pagguhit na iyan, mga kababayan. mga leader ng Pilipinas na nakapag-address sa United Nations. Yun Hindi lang pala. isa, kundi 2 beses. Una rito ay ang address para sa 70th session of the Commission on the Status of Women, kung saan tinalakay ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas sa Ang kandaan umano ng Pilipinas. Talaga itong si Aling Claire, no? Hindi na talaga mahiya, o wala talagang hiya siguro itong babae na ito. Sabi ay kahandaan. Yung nangyari ngayon na giyera dyan po sa Middle East ay meron po tayong mga kababayan na naiipit po sa giyera na yan. So nasaan po yung sinasabing kahandaan na meron po tayong video na napanood na meron tayong mga kababayan pumunta po sa embassy at sinabihan nga nung taga-embassy na wala umanong pondo na galing sa Maynila, mga kababayan. So ganun ba ang sabi na handa po, mga kababayan? mga hakbang na mag-aangat sa kapakanan ng mga kababaihan. Nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos Jr. at UN Secretary General Antonio Guterres, kung saan pinuri ang Pangulo sa kanyang husay sa pagpapanatili ng peace and order sa Anong panatiling peace and order? Naku po. Kayo, mga kababayan, di ba? Kitang-kita naman po natin ngayon ano po ang nangyayari sa ating bansa. Marami na po ang nangyayari po na patayan, marami pong mga nare-rape, marami po yung makikita natin na ay mga nagsuntukan, mga mayroong mga binaril. Yun ba ang sinasabi na peace, mga kababayan? Naku po, parang ang kwento ni Auntie Claire ay parang scripted, mga kababayan. Posible na ganun po ang sinasabi, at congratulate pa kababayan. Pilipinas. Kasunod nito, nakipagpulong ang Pangulo sa Medical Glove Company LLC upang talakayin ang kanilang planong pagtatayo ng manufacturing facility sa Pilipinas. Ito siguro yung sinasabi po niya na oportunidad, no, sa na makapagtrabaho po ang ating mga Pilipino. So plano pa lang ito, mga kababayan. So hindi pa nga po pala sigurado, at sinasabi na po niya, no, na oportunidad. Wala pa nga plano pa lang nga di ba, mga kababayan? So ganun po itong si Aling Claire ka-advance. Kaya ang nangyayari po ay na puro na lang po salita, puro na lang po pangako, dahil hindi nga nangyayari po, no? Saka na po, kung magbigay po siya ng katulad nito, dapat yung sigurado na hindi po yung pinaplano pa lang, di ba, mga kababayan? Katulad lang yan po sa 20 kilos na bigas na ay plano na pababain ng 20 kilos ang bigas. Nangyari man, pero selective po. At mayroon pa nga 20 kilos na kilo ang bigas. Doon po dinala sa mga tao na nasalanta at binibinta pa, mga kababayan, at 20 ang kilo. Diba? So, dahil sa plano pa lang,
O ganito po ang nangyayari ngayon, plano na naman at pinagmalaki na mayroon po oportunidad na trabaho para po sa ating mga kababayan. Pilipinas. Bahagi rin ng working visit ng Pangulo sa New York, ang meeting kasama si JP Morgan Chase and Company President Jamie Dimon, kung saan nakapag-usap ang pagpapatatag sa financial and investment partnership dito sa bansa. Sa pangalawang araw, nagbigay din ang Pangulo ng special address sa General Assembly ng United Nations. Bahagi ito ng kampanya ng Pilipinas upang maipanalo ang Pilipinas ang kandidatura para sa isang non-permanent host sa UN Security Council mula 2027 hanggang 2028. Mahalaga ang posisyon na ito upang maiangat ang antas ng Pilipinas sa global security, pagkilala sa international law, at pagsilbing boses sa Indo-Pacific region at iba pang developing countries. Magpapalakas din ito sa soberanya ng Pilipinas, pagprotekta sa interes ng mga OFW at pag-angat sa papel ng bansa sa leader ng United Nations para sa mahalagang papel ng Pilipinas sa Security Council. Trabaho, aksyon, hindi bakasyon para sa mga Pilipino at para sa bagong Pilipinas. Trabaho at aksyon, hindi bakasyon. Grabe talaga itong Malacanang. Kung atin talagang isipin at talagang tingnan po natin ang mga nangyayari ngayon, ano ba mga kababayan, halos puro lamang po sila salita, wala na po talagang mga nangyayari, di ba? Kumbaga ay parang bang ang mga tao ay inuuto-uto lamang po nila, mga kababayan. So yun po talaga ang nangyayari ngayon, di ba? Marami po silang pangako, katulad po nung SONA na siya pa nga ang nag-open, no? Si PBBM na yung nga nangyari sa malawakan pong panakawan na paimbestigahan. Pero ngayon po ay selective po sila kung sino lamang po ang paimbestigahan. Pagka nasangkot na po ang kanilang mga pangalan, stop na. So ano po yun, mga kababayan, di ba? Inuto lamang po tayo na kumbaga mayroon silang ginawa pero wala naman pala. Dahil pagka kung totoo po sila doon po sa kanila pong layunin, no, na talagang panagutin yung pong mga tao na nasangkot sa malawakan po na nagawan, kahit na sino po yan na napangalanan, total investigasyon pa naman yan, dapat hayaan po nila na magsalita yung pong talagang mga witnesses katulad ng Abraham Yetin, na sila mismo ang mga tao na nagdala ng mali-malita na mga laman po ay pera, mga kababayan, no, doon po sa mga politiko at ibang mga gabinete po nitong administrasyon na ito. Pero ngayon po anong nangyari, di ba? Hinarang po nila at kinasuhan pa. So yun po talaga ang nangyari. Katulad din po ng Iskaya na yun din nga nung pinangalanan po kung sino po yung nasa likod po nung nasabi po, no, na nakawan, ganoon din po ang nangyayari, mga kabayan. Hindi pa binigyan ng proteksyon dahil hindi karapat-dapat umano. Nagsasabi na po yung tao, dapat sana talagang sinisiyasat ng mabuti. So dito po natin talaga malalaman na itong administrasyon na ito puro salita lamang at wala po sa gawa. So ito na naman po pinagyabang na mayroon pong maraming trabaho na opportunity para po sa atin po, no, na mga Pilipino. Pero yun pala plano pa lang. At sanasabi ko nga, katulad lang din yan doon po sa plano pababain ang bigas ng 20 kilos na sabi nga ay pangako na ay pababain ng 20 kilos. Pero yun nga, nangyari man saglit at selective pa at hindi rin po magandang klase yung bigas, mga kabayan, na para ba yung bigas na
talagang ilang taon na po na stock, no, na siguro ay talagang hindi na po siya pwedeng ibenta. So ginawa po nila na ibinibenta po nila ng 20 pesos ang kilo or selective lamang at ilang kilo lamang ang iyong maabil, no. So wala din pong kwenta, mga kababayan, no. So yun na nga ngayon ang mga nangyayari sa ating pong gobyerno at patungkol po sa peace and order. So kayo po mismo ay kitang-kita nyo naman ang nangyayari din sa inyong mga lugar, yung mga hindi po maganda ngayon, di ba? Mayroon pong mga nangyayari na panggagahasa, mayroon pong nangyayari na mga patayan, at yung iba nga ay hindi pa nabigyan ng hustisya. May mga bata na biglang nawala at matagpuan mo na lang na doon na po sa may ilog nakalutang, di ba, mga kababayan? So yun ba ang pinagmalaki na peace and order sa ating pong bansa? So yun lamang po, mga kabayan, no, ang masakit ngayon. Dahil puro lamang po sila salita, wala po namang nangyayari. So kayo po, ano po yung mga public opinion po dito? Paki-comment na lang po sa ating comment section. At maraming salamat po sa inyong lahat at sa ating mga kababayan na mga OFW at sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao ay palagi lamang po mag-ingat. Sama po tayo naroon. At see you po sa next video ko. God bless all.